Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. So meron akong i-share sa inyo mga ka-DIY, no? So meron din nila dito sa atin na welding machine. Ang problema nito ay may power at walang output. Ito siya. So makita ang brand at yan, bali 300 ampere, 300 amps, MMA 300. So 300 ampere ang maximum nito. So problema kasi ito mga ka-DIY ay meron siyang power pero wala siyang output. Ito yung kanyang itsura. Sa likod naman, dito naman yung pan at saka yung switch at saka yung ating power cord. So may power at wala siyang output, ayaw mag-spark sabi ng may-ari. So saksak muna natin. Ito yung kanyang AC. Saksak natin. So yan, bali nag-on naman mga ka-DIY, no? So okay naman siya. May power pero wala siyang output. Okay naman itong kanyang control. Yan. So subukan natin sukatan ng voltahe. So kailangan na makakuha tayo dito ng DC out na DC output voltage. So nakaset tayo sa DC. Kailangan na may lumabas dito na at least 40 volts to 50. So yan mga ka-DIY, so wala tayong masukat diyan. So it means ay wala yang hindi talaga ito mag-spark dahil wala siyang output. So yan, walang output voltage, so zero. Ibig sabihin na ay sira ang IGBT dito kapag ganito, or burutin muna natin ito. Kapag ganito siya, kapag ganito at walang output, ibig sabihin may problema tayo sa ating IGBT at sa kanyang drive, no, sa mga resistor drive ng IGBT. Kapag ganito walang output at saka wala siyang binibigay na output DC dito, tapos may power, it means ay pwedeng sira yung ating IGBT at yung drive dito. So yun lang mga ka-DIY, or sa sa IC natin, no, na mamaya tuturo ko sa inyo kung saan banda para alam nyo rin ang mag-check ng welding machine. So tara, buksan muna natin. Bagong bago, hindi pa nabuksan, no. Unang sira pa lang mga ka-DIY. Okay, so buksan muna natin. Yan, simple lang yung maliit na board natin, oh. Sobrang liit lang ng board. So ito yung target kagad natin, yung IGBT niya dito. Check natin pati yung fast recovery diode. Dito mga ka-DIY ay pwede nyo i-check, no, kung may buzzer siya. Dito, buzzer test or diode mode. Yan. Pag mag-buzzer ito mga ka-DIY, ibig sabihin ay sira yung ating fast recovery diode, no. So wala namang buzzer. Baliktarin natin. So wala, ibig sabihin ay yung fast recovery diode ay buo. So ito yung fast recovery diode niya. Yan ang una i-check nyo, no. Ito yung may ito yung fast recovery diode natin. Yung may tatlong paa, 1, 2, 3. Ito naman isa, 1, 2, 3. So yan yung fast recovery diode natin, no. Kung titingnan natin yan, dito yan ba nakalocate, no, dito banda. Yan. So mamaya bubuksan na lang natin to. Yung IGBT naman natin ay dito yan. Sa dalawa tatlo. Ito yon. Yung IGBT natin, no, dito yan. Nakalocate. So mapapansin nyo yung pin number 1 at saka pin number 3 ay magkadikit. Ibig sabihin ay diode yan. Pin number 1 at saka pin number 3. So diode din yan, no. So yan, buksan muna natin. So buo yung ating fast recovery diode at yung IGBT naman. So tanggalin ko lang muna to, yung mga nakaharang, para matest natin. Hindi pa nabubuksan. Ngayon pa lang nabuksan.
So, tanggalin muna natin itong pan. Tapos itong IC. Para matanggal natin yung board. Yun. Tanggalin muna natin to. Tapos dito mga ka-DIY, kung napapansin nyo ay pumutok yung side ng IGBT natin. Ito yung IGBT oh. Ito at saka ito, dalawa. Yan, kung napapansin nyo, yung dulo at saka dulo ng paa niya ay hindi magkatabi. Ay hindi magkadikit. Ibig sabihin ay IGBT yan. Dito naman, yan, 40T and 60S. 4060. Ito yung kanyang IGBT na ginamit. Dito naman sa kabila, ito naman yung diode natin or fast recovery diode. Yan, ito yung fast recovery diode natin, dalawa. Ito naman yung IGBT natin, dalawa lang. Ito. At saka ito. Yan, bali dalawa. Ang gagawin natin ay dito naman ay pumutok. Kung napapansin nyo ay pumutok linya. Ibig sabihin malamang sa IGBT ito problema. So check muna natin Kailangan sa pag-check nito ay hindi sila magbaser yung mga paa niya. Check natin. Check natin itong paa niya. Yan, short. Yan short dito banda. Short din. Yung isang IGBT sa itaas. Check natin to. Short din. So tanggalin natin itong dalawang IGBT. Malamang may problema yung yung dalawang to. Kasi nagbabaser, ibig sabihin ay pwedeng short na yung ating IGBT. Pwedeng sira yan. Kaya gagawin natin is remove na natin to. So tanggalin natin tong IGBT. Okay, test muna natin yung isa. Tingnan natin kung short. Kasi doon sa board kanina short So try natin dito. So dito, testing natin. Ito short. Short yung dalawang paa niya. So 100% mga ka-DIY ay papalitan na natin ito. $40, $60. Okay, so palitan natin to. Ito isa naman, bunutin natin. So kasama yung dyan, yung diode. So tanggalin na natin dito. Pati yung drive nito mga ka-DIY ay malamang tinamaan na rin. Yung mga resistor natin kapag nasira itong IGBT natin, pati yung drive niyan ay sira din. Kaya minsan walang takas yung drive natin yan, yung mga resistor niya.
Titest muna natin to, no? Yan, no, short, oh. Short lahat. So sira to mga ka-DIY, no? Short na rin. Tapos itong isa naman ay short naman. So palitan natin to ng IGBT. Dito ay tanggalin na rin natin tong pinaka heatsink kasi nandyan yung diode. Yung sa power supply natin. Tanggalin na lang natin to para matanggal din natin yung diode para makapag-check tayo ng mabuti. Dun sa mga resistor. Tuturo ko sa inyo mamaya kung saan sila nakapwesto. Ito yun mga ka-DIY yung diode natin, no? So hindi sira ito kasi may power naman siya. Ibig sabihin ay buo itong diode natin na 4 pins bridge type rectifier diode. So okay ito. Yan. Ito naman yung side na ito troubleshoot natin, no? Kapag pumutok yung mga IGBT ay nadadamay yung ating drive. Ito yun. Mapapansin yung mga ka-DIY ay sunog yun, no? Merong sunog. So yan ang papalit natin bago tayo magpalit ng IGBT. So check muna natin na mabuti yan. Kapag hindi natin yan na-check, ibig sabihin useless pa rin yung ating IGBT, maaaring pumutok na naman. Kung napapansin nyo ay sunog talaga yan, no? Yan. Ito resistor na to, so, sunog. Ito, so wala na mga markings, nabura na. Dito naman ay meron tayong makuna na dita, oh. Ang ginamit sa kanya na resistor ay ano yan? Ito, check natin itong diode na to. Yan, oh. SS ano yan? 16. SS16. So papalit natin mamaya kapag na-short yan. Ito naman yung hindi naman kayo malilito kasi yung nito, diode nito, yung resistor na to na 20 ohms. At itong 5R1, ibig sabihin ay 5.1 ohms yan. 5R1. So 5.1 ohms. Itong 200 naman ay 20 lang yan kasi 0 lang dulo nito. So 200 yan. So maging 20 ohms lang yan. 20 ohms and 5.1 ohms. At saka yung kanyang SS16 na diode. Ito yung markings ng negative, oh. Yung markings ng negative. Sisik natin yan. Pero itong dalawang to ay sunog yan. So ito yung makukunan nyo ng data kung anong resistor ang kapares niya dito sa kabila. So yan ang i-check nyo at papalitan. Itong area na ito, check nyo yan kapag meron na pumutok na o nag-short na mga IGBT. So palagi talaga yung sakit or yan ang pinapalitan kapag masunog yung ating IGBT. So unang gagawin natin ay palitan muna natin yung yung mga resistor na nasunog dito. So gamit tayo ng microscope para makita nyo rin. Ayos. So dito mga ka-DIY ay tinutukan natin ng microscope. Ito yan para makita nyo yung area kung saan malapit yan palagi sa transformer na ganito. Dito yan palagi. So ito yan. So yan sila mga ka-DIY, no? Yan, ito yon. Kanina. Ito ay 20 ohms. Ito naman ay 5.1. Ito naman ay 5.1 ohms. Ito naman ay 20 ohms. So yan yung mga resistor na palitan natin. Tapos itong diode na to, check muna natin dito. So mag buzzer test lang muna tayo, no? Yan, buzzer test. So dito unang check natin yung resistor na yan sa baba. Ito sa 5.1. Wait lang.
Ito. Check natin yung resistor na yan. 5.1. Select lang muna natin sa ano, sa key. 5.1. So yan. So ang reading niyan ay 1.1 na lang. So palitan natin yan. Dito naman sa 20 ohms. 20 ohms ay ano na lang, 2.3, 2.6k. Sa 20 ohms na yan. Yan o, 2.6k. So change value. Itong diode naman mga ka-DIY, check natin to. Check natin to sa buzzer mode, yung diode na yan. Ito. Check natin. So yan. So buzzer test, tingnan natin kung short yung diode. Kasi madalas ito na nagsi-short din. So wala. Okay naman. Sa kabila. So wala. Okay naman. Hindi siya nag-buzzer. So ibig sabihin buo yung diode na to. Yung kabila naman. Ito. Yan. Nag-buzzer. Ibig sabihin ay short yung diode nito. Ito yung napuruan na nasusunugan talaga. So balik rin natin yung test prod. So yan. Bali ano. Short. Palitan natin itong diode na to. Ito sulog na to. Malamang change value talaga to. Lipat natin sa ano, resistance. Ito yung 5.1 ohms. Sa 5.1 ohms natin ay yan, naging 3.7 mega ohms. Change value yan. So dito tayo sa kabila, sa part ng ano, 20 ohms naman. Dito dulo. Yan. So 100% yan na change value din yan. So yan o, 14 mega ohms. So ibig sabihin ay palitin natin yan. So tatanggalin natin itong mga parts na nasira, nag change value, at i-test natin yung output ng ating ano, IGBT. Tara, tanggalin ko lang muna yan, i-remove na natin to. Okay. Ngayon ay alapatin naman natin ng ano, ng flux. Yan. Ngayon ay i-remove natin yan para mapalitan natin. Check natin yung diode kung sira. No, kasi yung ano natin, yung resistor baka nag-short lang, kaya nag-short din yung diode natin. Subukan ulit i-test yung diode kung short nga talaga. So short talaga yung diode. Baliktad rin natin. So short. Tanggalin natin yan. Okay, so na-remove natin. Check ulit natin, double check. Short. Short nga, so palitan natin yan. Ito, hindi talaga short to. Okay pa to. Yan, okay talaga tong diode na isa. Iiwan natin yan kasi yan ang naman nasira yung isa. Okay, so palitan natin to. Yung mga nasira. Ito naman yung resistor ko na pangpalit. Yan. Dito yung marami ang resistor tayo. May mga medyo malaking size, medyo may maliit. So 5.1k. 5.1 ohms pala. At saka 20 ohms. Sa resistor mga ka-DIY ay 5.1R. Ito naman yung gagamitin ko. Kasi wala akong stock na malalaki, no, na SMD. So 5.1 ohms yan or 5.1R. So kailangan ko ng dalawa nito
Yan, para sa dalawa kanina. Tapos sa 20 ohms naman ay meron tayo ditong 20R. 20 ohms hanggang 10 ohms na kasi yung ano ko, yung malalaki resistor. So ito yung malalaki na resistor, ito naman yung mga maliliit, yung mga sobrang maliliit na mga resistor. Ito lang meron tayo yung 20R o 20 ohms. Yan. Ito yung gagamitin natin para sa 20 ohms. So dalawa lang naman ang kailangan natin dito. Yan, 200 or 20 ohms. Okay, tara, palitan natin. So ayan, palitan natin ng ano, 20. Dapat na natin dito. Tapos isang 20 naman, ito. 20 ohms. So ayan. Okay, so nakabit na natin, no? Tapos na naman, yung resistor na isa. So wala tayong stock na ano na SMD, no? Na ganito, yung 5.1R. Meron tayo maliit lang. Pero ito malaki, medyo malaki yung size, wala tayo. So okay din naman yan. Mga ka-DIY, no, 1/4 watts na resistor ang ilalagay natin dito. 1/4 watts na resistor. Yan yung 5.1R natin. Okay na yun mga ka-DIY, patayo lang. Tapos ito naman yung diode naman, nilagay natin dito yung diode. Isa. So size naman ng diode mga ka-DIY, no? Ito yung size ng diode natin. SS na ano. Ayan, bali itong ginamit natin, no? SS na 16. SS16, yan. Ito naman yung ating diode. Ginamit, no? SS16. Dito natin dito ng ano. So may stock yung dito, no? SS16 yan, no? May ano yan, mayroong polarity yan. Yung negative dyan yung may guhit at yung positive naman ay walang guhit yan. Lagyan natin dito. Masyadong malayo ating kamera, no? Okay na, yes. Napakalayo kasi ng mga ka-DIY, no? Yan. Yan. Ayos. Tapos natin maipalit itong ano, mapalitan yung ating drive dito. Dito na section yung kanina, yan. Binalik ko muna itong ano, isang heatsink kasi nandito yung kanyang diode, rectifier diode natin, na bridge type yun, no. Yung 4 pins nandito pa sa loob yan, no. So kailangan ibalik natin dan at saka i-testing muna natin, no. So wag muna tayong maglagay kagad ng ano, ng IGBT. Baka pumutok, no. So ang gagawin natin ngayon ay dapat pantay yung output ng ating IGBT, yung pin number 1 at saka pin number 3. Kailangan makuna natin yan ng AC. Dapat pantay yung dalawang yan dito. Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, ito yung ating IGBT. Ito yung pin 1, pin 2, pin 3. So dapat yung pin 1 at saka pin 3 ay parehas ang ano, ang reading sa AC. At ito naman yung pin 1 at saka pin 3, dapat parehas din. At kung wala siyang load, kailangan makuha natin dyan ay yung 20 ohms na naka-series. Yung 20 ohms dito na resistor. Naka-parallel pala yung dito. Kanina yung tinanggal natin ay 20 ohms. Kailangan masukat natin yan sa pin number 1 at sa pin number 3. So dito tayo mag-set sa ano. Kailangan makuha natin yung 20 ohms dito. Kasi yung 20 ohms na yan yung naka-parallel dito kung kanina yung pinalitan natin. So check natin yung pin 1 at saka pin 3. Yan, 20 ohms. Kung napapansin nyo, 20 ohms. So dito naman sa kabila,
pin 1 and pin 3 ng ating IGBT. So yan, 20 ohms din mga ka-DIY kung napapansin nyo. Ibig sabihin ay pwede nating lagyan ito ng IGBT. So ganito muna. So lagyan ko muna siya ng supply direkta dun sa aking sa aking test valve. So yan, lagyan ko muna siya ng supply. I-on muna natin yan. Tapos sukatan natin yung voltahe yung pin 1 at saka pin 3. Dapat pantay din yung voltahe sa AC. Ilipat natin yung tester natin sa AC. So ganyan, nanigurado tayo para hindi tayo sibakan o hindi tayo siraan ng mga output ng ating IGBT. So yan, bali yan, so saksak muna natin. So ngayon ay wala pa yung power. Check natin, saksak muna natin to. So yung mayroon ng power mga ka-DIY, no? Check tayo ng AC. Yan, 237 volts at 227 ampere. So sa ganitong klase kasi ng welding machine, aabot na ito ng 150 amps o 120 amps. So hindi naman rated yan. Check natin yung pin out sa AC. AC tayo. So check natin yung AC. So pin 1 and pin 3. Meron tayo na nasusukat na 11.2 volts AC. Pin 1 at saka pin 3 ng ating IGBT ay 11.2 volts. Dapat parehas yan doon sa kabila para hindi pumutok yung ating IGBT, no? So dito sa kabila naman, pin 1 at saka pin 3. So 11.2 o 11.28. So ibig sabihin ay pwede na nating lagyan na ng IGBT yan. So tara, replace na natin o palitan na natin. Okay, para may testing na natin yan. Ayos. Sa pagpalit naman mga ka-DIY ng ating IGBT, kung napapansin nyo ay ayun kanina 40T by 60S, 40 amps by 600 volts yan ang tawag dyan. Ito naman, so yan 40 amps o 40 ampere by 600 volts, ibig sabihin ng 4060. So papalitan natin ito mga ka-DIY, no, ng medyo mataas-taas. Meron ako dito pamalit na medyo mataas konti. Ito yung papalit natin mga ka-DIY, no, 50 o 50 ampere by 65 by 650 volts or 65 by 650 yan. So 50 ampere by 650 volts or 65, ibig sabihin ay 650 yan. So medyo mataas ito mga ka-DIY, no? So ito yung ilalagay natin para medyo matibay naman yung medyo tumibay yung ating IGBT. Papalitan natin ito ng medyo mataas konti. So para ina-install ko na rin yung yung mga IGBT. At hinangin na lang natin to para maibalik na natin na tuluyan, no? At i-testing natin itong mga ka-DIY. So ganun lang, kailangan nyo talagang step by step na checking bago nyo ilagay yung IGBT, kasi sayang baka pumutok lang yung pinaka IGBT nyo. So sayang naman, kailangan ay ma-check talaga ng mabuti. Okay. Then, cutting na natin yung mga paa niyan. Okay, testing na natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng output. So, yan mga ka-DIY, sinit up ko na yung dalawang wire. Tapos natin ilagay yung IGBT natin. At dito naman mga ka-DIY, ito yung positive at saka negative niya. So, yung positive niya ito mga ka-DIY, yung heatsink, at yung negative naman ito. So pagka nilagay ito yung tornilyo dito, ito yon. So saksak muna natin mga ka-DIY, kailangan magkaroon siya ng output na around 40 volts to 50. Saksak muna natin dito. Yan. So okay na siya mga ka-DIY, no? May power na. Okay, check natin. Kailangan makakuha tayo ng voltahe dyan na 40 volts. Kanina kasi wala. So DC. Ito mga ka-DIY, oh. Ito yung pinayan at saka
dito. So yan mga ka-DIY, 43 volts DC. So meron tayong nasusukat na supply. Yan, kailangan na lumabas yung ganyan mga ka-DIY, kasi kanina walang supply na 43 o 42 volts. So ngayon mga ka-DIY ay meron na siya. So it means ay okay na yan mga ka-DIY, no. So para mas malinaw ay ilalagay ko ito dito sa pinaka terminal. Okay, at least ay nasukat na natin na meron na siya. Ayos. So yan mga ka-DIY, bali inassemble na natin, no. Power on natin. Nakasaksak na yan mga ka-DIY, naka-ready na yan. Power on natin. So yan. So okay naman siya mga ka-DIY, no. So 300 amps. So hindi umabot ng 300 amps yan, mababa lang yan. Kanina ay walang output, so ngayon ay titingnan natin. Kanina naman ay nakita nyo naman yung kanina, meron na siyang output. Pero dito bali binalik na natin para makita nyo talaga na ano. Kanina ay wala, ngayon ay titingnan natin. So ngayon mga ka-DIY, meron na siyang output na 42 volts. So yan ay pwede nang gamitin at pwede na yan makalusaw ng welding rod. So yun lang mga ka-DIY, no. So takpan na lang natin ito. Ayos na, at pwede itong isauli sa pinakamayari na nagpagawa sa atin, no. So yan lang mga ka-DIY yung ating isinare nga video. Sana makatulong sa inyo at sana magkaroon din kayo ng idea kung paano mag-repair ng mga welding machine at hindi basta-basta magpalit ng IGBT, kasi kapag pinalit na natin yan, isang mamayan putok na kagad yan. So yun lang mga ka-DIY yung pag-troubleshoot ng ating welding machine. So hanggang dito lang ang ating video at maraming salamat sa panonood. This is James Tutorial. Bye bye.